Bilisan mo, Elena. Para kang pagong kung kumilos. Kaya siguro malas ang anak mo sa Maynila dahil sa kabagalan mo. Sayang lang ang pinapakain namin sa iyo rito. Ang boses ni Tio Gardo ay tila isang matalim na latigo na humahagupit sa katahimikan ng tanghali. Nakatayo siya sa ilalim ng lilim ng isang malaking payong, may hawak na malamig na baso ng juice, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa kanyang harapan, isang matandang babae ang pilit na binubuhat ang isang sako ng semento na tila mas mabigat pa sa sariling ang timbang. Si Nanay Elena yon. Ang kanyang dating maaliwalas na mukha ay tila naging tuyot na lupang tigang dahil sa init ng araw at alikabok ng konstruksyon. Ang kanyang mga paa, na nakasuot lamang ng kupas at manipis na tsinelas, ay nanginginig sa bawat hakbang sa ibabaw ng matatalim na bato. Ang sakripisyong ito ay para sa isang kasinungalingan. Ang paniniwalang ang kanyang kaisa-isang anak ay naghihirap at baon sa utang sa malaking lungsod. Ilang metro ang layo, sa loob ng isang itim na sasakyang may madilim na salamin, nakakubli si Frank. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ay nanginginig sa tindi ng emosyong hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang mga daliri, na nasanay sa pagpirma ng mga milyong pisong kontrata, ay tila nawala ng lakas. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang tiyuhin ay tila isang balaraw na itinatarak sa kanyang puso. Pinanood niya kung paano nadulas ang kanyang ina. Ang sako ng semento ay bumagsak, lumikha ng ulap ng kulay abong, alikabok na bumalot sa payat na katawan ni Elena. Sa halip na tulungan, ay isang malutong na mura at pang-iinsulto ang tinanggap nito mula sa asawa ni Gardo na si Letty, na noon ay abala sa pagpaypay sa sarili habang nakasuot ng mamahaling alahas. Mga alahas na alam ni Frank na galing sa perang pinaghirapan niya. Hindi makahinga si Frank. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila naging lason. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumabas at yakapin ang kanyang ina. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mapait na apdo. Ang bawat patak ng pawis na nakikita niyang dumadaloy sa kulubot na pisingi ni Elena ay tila kumukulong mantika na pumapaso sa kanyang konsensya. 6 na taon. 6 na taon siyang naniwala sa mga huwad na balita ng kanyang tiyuhin, habang ang kanyang ina ay unti-unting pinapatay ng trabahong pang-alipin. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang isang pirasong tuyong tinapay mula sa kanyang bulsa at tinitigan yon ng matagal bago muling ibinalik sa loob. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, habang hinahaplos ang isang maliit at kupas na litrato ni Frank na nakasabit sa kanyang leeg. Ang bawat pagtitiis niya, ang bawat sakit ng kanyang likod, ay iniaalay niya para sa kaligtasan ng anak na akala niya ay nasa bingit ng kapahamak. Napapikit si Frank ng mariin, at sa likod ng kanyang mga talukap, umagos ang mga luhang hindi niya napigilan. Ang tagumpay ba ay pagsasawalang bahala sa mga taong nagtanim ng pangarap sa iyong puso? Paano niya nagawang magpakasasa sa karangyaan habang ang reyna ng kanyang buhay ay itinuturing na basura ng sarili nilang kadugo? Sa gitna ng ingay ng makina at sigawan sa konstruksyon, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Frank. Isang tanong na tila sumusumbat sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ito ba ang kapalit ng 6 na taon kong pangungulila? Ang makitang ang tanging yaman ko ay dahan-dahang dinudurog sa harap ng aking mga mata? Sayang lang ang pagod ni Elena sa batang yon. Isipin mo, 6 na taon sa Maynila pero ni isang kusing walang naipadala. Ang balita ko, nalulong sa sugal at ngayon ay nagtatago sa mga pinagkakautangan. Ang mga salitang iyon mula sa isang grupo ng mga kababaihang naglalabas sa tabi ng sapa ay tila mga lason na pilit isinusubo kay Frank. Nakaupo siya sa isang luma at mabuhay na bangko sa tapat ng isang maliit na tindahan, nakasuot ng isang kupas na t-shirt at isang maruming sombrero na halos tumatakip na sa kanyang mga mata. Ang bawat tawa at kutsa ng mga taga na yon
ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Hindi niya akalain na sa loob ng 6 na taon, ang pangalang Frank ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan sa San Nicolas. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para lamang makapagpadala ng perang, magbibigay ng magandang buhay sa kanyang ina, ay ginamit ni Tio Gardo para sirain ang kanyang dangal. Ang perang dapat ay pambili ng gamot at pagkain ni Elena ay naging puhunan sa paninirang puri. Nararamdaman ni Frank ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na bagyo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit wala itong binatbat sa hapdi ng kanyang kalooban. Nang dumaan ang kanyang ina, lula ng isang kariton na puno ng mga panggatong, ang lahat ng usapan ay tumigil. Ang mga sulyap na puno ng pangungutya ay mabilis na napalitan ng wad na awa. Elena, magpahinga ka naman. Baka sa susunod ay ipadala na ni Frank ang swerte niya sa'yo. Wika ng isang babae, sabay hagikik na tila ba, ang buhay ng kanyang ina ay isang malaking biro. Yumuko lamang si Elena. Ang kanyang balikat ay tila lalong bumigat sa ilalim ng hindi nakikitang ganti ng tadhana. Maayos ang anak ko. Alam kong nagtatrabaho siya ng mabuti. Mahinang sagot nito. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno pa rin ng paninindigan. Sinundan ni Frank ang kanyang ina mula sa malayo. Nagtatago sa likod ng mga punong mangga at mga lumang bakod. Ang bawat hakbang ni Elena ay tila isang dusa. At nang tumigil ang kanyang ina sa tapat ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at nabulok na kahoy sa tabi ng kulungan ng baboy, ang huling bahagi ng puso ni Frank ay tuluyang nadurog. Iyon ang bahay na pinaglaanan niya ng milyon-milyong piso? Iyon ang palasyong ipinangako ni Gardo na ipapatayo para kay Elena? Ang amoy ng dumi ng hayop at ang putik sa paligid ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Sa kabilang bakod, nakatayo ang malaki at magarang bahay ni Gardo na may mga pintuan ng nara at mga bintanang salamin na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ang kaibahan ng dalawang istruktura ay tila isang malupit na sampal sa katarungan. Naghintay si Frank hanggang sa lumalim ang gabi. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng pagod na katawan ng kanyang ina, dahan-dahan siyang lumapit sa bintanang may butas-butas na screen. Mula sa labas, narinig niya ang mahina at paos na ubo ni Elena. Nakita niya ang kanyang ina na nakabalot sa isang manipis at punit-punit na kumot. Ang ulo ay nakapatong sa isang matigas na unan na gawa sa mga lumang damit. Kinuha ni Frank ang isang lata ng gatas na binili niya kanina at maingat itong ipinatong sa maliit na pasimano ng bintana. Ang kanyang daliri ay saglit na dumapo sa magaspang na kahoy ng dingding, tila isang haplos na hindi niya maibigay ng direkta. Isang tahimik na pangako ang binuo niya sa kanyang isip, na ang bawat patak ng luha at bawat ubo ng kanyang ina ay babayaran ng mga taong nagnakaw ng kanilang kaligayahan. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang tuyong sanga ang nabali sa ilalim ng kanyang paa, lumikha ng tunog na tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Napatayo si Elena sa loob ng bahay. Ang kanyang silweta ay mabilis na lumapit sa bintana. Sino yan? Frank? Anak, ikaw ba yan? Ang tawag nito. Ang boses ay puno ng pag-asa at takot na baka guni-guni lamang ang lahat. Napako si Frank sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil, habang ang anino ng kanyang ina ay dahan-dahang bumabakas sa lupa kung saan siya nakatayo. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot kay Frank, habang mabilis siyang umurong patungo sa madidilim na anino ng mga punong saging. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbabanta sa kanyang pagtatago. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita niya ang anino ng kanyang ina sa bintana. Isang payat at hapon na silweta
na pilit na inaaninag ang kadiliman. "Frank? Anak." Ang tawag ni Elena ay muling narinig. Mas mahina na sa pagkakataong ito, puno ng isang uri ng pighati na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nakita ni Frank ang kamay ng kanyang ina na dahan-dahang lumabas sa bintana at napaatras nang mahawakan nito ang lata ng gatas. Saglit na natigilan si Elena. Kinuha niya ang lata, nanginghinig ang mga daliri habang sinusuri ang bagay na yon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog ng pag-asa na agad ding nalunod sa katotohanan. Akala siguro ng kanyang ina ay isa lamang itong panaginip o guni-guning dulot ng sobrang pagod. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakabalik si Elena sa kanyang higaan. Ang tunog ng mabibigat na hakbang sa tuyong lupa ay bumasag sa katahimikan. Ang pinto ng barong-barong na nakasabit lamang sa kinakalawang na bisagra ay bumukas ng may malakas na kalansing. "Elena! Gising pa ba ang matandang ito?" Ang boses ni Tio Gardo ay pumailan lang, puno ng kapangyarihan at kawalan ng galang. Nanatiling nakatago si Frank. Ang kanyang lalamunan ay tila hinahapit ng isang hindi nakikitang kamay. Nakita niya ang kanyang tiyuhin na pumasok sa loob. May dalang isang plastik na lalagyan na naglalaman ng mga tirang pagkain mula sa kanilang hapunan. "Narito ang rasyon mo. Magpasalamat ka. At kahit papaano, ay naalala ka pa namin." Wika ni Gardo habang inilalapag ang pagkain sa ibabaw ng mabuhay na mesa. "Alam mo ba kung gaano kahirap ang ginagawa ko para lang pagtakpan ang mga kasalanan ng anak mo sa Maynila? Kung hindi dahil sa akin, baka matagal nang nabubulok sa kulungan ang Frank na yan." Ang bawat salita ni Gardo ay tila isang patak ng asido sa pandinig ni Frank. Nakita niya kung paano yumuko ang kanyang ina. Ang balikat ay tila lalong lumaylay sa bigat ng maling paratang. "Salamat, Gardo. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko," mahinang sagot ni Elena. Ang boses nito ay tila isang tuyong dahon na hinihipa ng hangin. Walang lakas, walang laban. "Dapat lang. Kaya bukas, siguraduhin mong mas maaga kang pupunta sa konstruksyon. Sinabi ko sa kapatas na kailangan mo ng dagdag na oras para mabayaran ang utang ni Frank sa akin. Huwag kang magreklamo. Ginagawa natin ito para sa kanya." Patuloy ni Gardo habang kinukuha ang isang piraso ng tinapay na binili ni Elena at kinakain ito ng walang pasintabi. Hindi pa natatapos ang paghihirap ni Elena nang pumasok din si Letty, ang asawa ni Gardo. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang insulto sa amoy ng putik at dumi sa loob ng kubo. At Elena, ang mga kurtina sa sala ay kailangang malabhan bukas ng gabi. Siguraduhin mong kamay ang gagamitin mo para hindi masira ang tela. Mahal yan, hindi mo kayang bayaran kahit ibenta mo pa ang kaluluwa mo. Dagdag ni Letty habang tinitingnan ng may pandidiri ang paligid. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa lata ng gatas sa bintana. "Saan galing yan? Nagnahaw ka ba sa bodega namin?" "Hindi, Letty. Nakita ko lang yan dyan sa bintana." Paliwanag ni Elena. Ang boses ay puno ng takot. Mabilis na kinuha ni Letty ang lata at binuksan ito. "Sa amin na ito. Mukhang mas kailangan ito ng mga alagang aso ko kaysa sayo. Huwag kang mag-ilusyon na may magbibigay sayo ng ganito." Ang panonood sa eksenang iyon ay tila isang matinding pagpapahirap kay Frank. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa dumaloy ang maliliit na patak ng dugo. Ngunit ang hapdi nito ay wala sa kalingkingan ng galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang itumba ang dingding at iligtas ang kanyang ina mula sa mga dambuhalang ito na nagpapanggap na anghel. Nang sa wakas ay lumabas ang mag-asawa, naiwan si Elena na nakatitig sa kawalan. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay na lamat-lamat dahil sa semento ay nanginginig, habang pinupulot ang ilang butil ng kanina na nalaglag mula sa plastik. Ang bawat subo ng kanyang ina ay tila isang sumpa sa tagumpay ni Frank. Doon, sa ilalim ng kadiliman ng mga punong saging, isang malamig at matalim na paninindigan ang nabuo sa kanyang isipan.
Ang paniningil ay hindi sapat. Kailangang maranasan ng mga taong ito ang bawat hirap, bawat gutom, at bawat kahihiyang ipinalasap nila sa kanyang ina. Ngunit bago pa man makaisip ng susunod na hakbang si Frank, isang anino ang gumalaw sa likuran niya. Ang marahas na paghawak sa kanyang balikat ay nagpalingon sa kanya ng mabilis. Isang lalaking may malaking katawan at nakakatakot na tingin ang nakatayo sa kanyang harap, hawak ang isang matulis na bagay na kumikinang sa dilim. Sino ka at bakit ka umaaligid sa bahay ni Tio Gardo? Ang tanong nito sa isang baritono at nagbabantang tono. Hoy, bawal dito ang mga tambay. Kung wala kang balak magtrabaho, lumayas ka bago ko basagin ang mukha mo. Ang boses ng kapatas na si Mang Berting ay tila isang malat at magaspang na kiskis ng bakal sa semento. Hindi ito ang pagtanggap na inaasahan ni Frank, ngunit ito ang kailangan niya. Sa ilalim ng malapad na sombrero at makapal na dumi sa mukha, tiningnan niya ang lalaking may hawak na listahan. Ang lalaking ito ang kanang kamay ni Tio Gardo sa pagpapatakbo ng konstruksyon. Naghahanap po ako ng trabaho kahit ano. Kahit tagahakot lang po ng graba, mahinang sagot ni Frank. Pinabababa ang tono ng kanyang boses upang hindi makilala. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak lamang ng mamahaling pluma, ay pilit niyang itinago sa loob ng bulsa ng kanyang kupas na pantalon. Isang mapait na merienda ang sikat ng araw sa San Nicolas. Ang bawat sinag nito ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ng mga manggagawa. Sa gitna ng maingay na ikot ng mixer at ang pagkalampag ng mga pala sa semento, nakita ni Frank ang kanyang ina. Si Elena ay nakaluhod sa mainit na lupa. Pilit na pinagsasama-sama ang mga tirang hollow blocks. Ang bawat galaw niya ay tila isang dusa. Ang kanyang mga daliri ay balot ng gasgas at ang kanyang mga kuko ay puno ng tuyong semento. Ang ironya ng sitwasyon ay tila isang lason sa sistema ni Frank. Sa Manila, nagpapagawa siya ng mga gusali na abot langit ang taas. Ngunit dito, sa lupang kinalakihan niya, hindi niya man lang maiangat ang kanyang ina mula sa pagkakadapa sa putik. Dahan-dahan siyang lumapit kay Elena. Kinuha niya ang mabigat na timba ng graba na pilit itong binubuhat. Ako na po rito, Nay. Magpahinga muna kayo sa silong. Ang alok ni Frank. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa tuwing makikita ang pagod sa mga mata ng ina. Napaangat ng tingin si Elena. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay na puno ng alikabok. Salamat, iho. Napakabuti mo. Ngayon lang ako nakakita ng batang kasing sipag mo rito. Kamukha mo ang anak ko, si Frank? Ang pagbanggit sa sarili niyang pangalan ay tila isang sampal sa kanyang konsensya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin, Nay, ako ito, ang anak mong nagpabaya. Ngunit ang mga salita ay nanatiling nakabuhol sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga niya habang ipinagpapatuloy ang trabaho ng ina. Alam mo, iho, patuloy ni Elena habang nakasandal sa isang post. Nagtatrabaho ako ng ganito para sa kanya. Sabi ng kapatid ko, nabaon daw siya sa utang. Ayaw kong makita siyang naghihirap. Kahit maubos ang lakas ko, basta ligtas ang anak ko. Sapat na yon. Ang bawat salita ng ina ay tila isang patak ng kumukulong mantika sa puso ni Frank. Ang pagmamahal na ito, ang ganitong uri ng walang hanggang sakripisyo, ang siyang naging sandigan niya nung wala pa siyang pangalan. At ngayon, ang sandigang iyon ay unti-unti nang dinudurog ng kawalang hiyaan ni Gardo. Habang abala ang lahat, isang malakas at nakapanging ilabot na tunog ng pag-irit ng kinakalawang na bakal ang pumailan lang mula sa itaas. Ang scaffolding na kinatatayuan ng mga sako ng semento sa itaas ng kinalalagyan ni Elena ay dahan-dahang gumigwang. Ang mga tali ay unti-unti nang bumibigay at ang panganib ay tila isang aninong, mabilis na bumababa sa kinalalagyan ng matandang babae. Napatingin si Frank sa itaas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot.
Ang bawat segundo ay tila naging isang taon. Ang kanyang katawan ay otomatikong gumalaw. Ang bawat kalamnan ay pilit na kumakawala sa bigat ng emosyon. "Nay, alis dyan!" Ang huling sigaw na kumawala sa kanyang bibig, bago ang lahat ay naging isang malaking kaguluhan ng bumabagsak na mga gamit at makapal na alikabok. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang nanatiling nakalutang sa isipan ni Frank. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Kung mawawala ang tanging dahilan ng aking pagbabalik, ano pang saysay ng lahat ng kayamanang aking pinag-irapan? Mas mahalaga pa ang isang sako ng semento kaysa sa buhay mo, Elena. Tingnan mo ang ginawa mo. Nasayang ang materyales dahil sa kalampahan mo. Ang boses ni Tio Gardo ay pumailan lang sa gitna ng makapal na alikabok. Tila isang matalim na kuko na kumakalo sa katahimikan pagkatapos ng pagbagsak ng scaffolding. Walang bahid ang pag-aalala sa kanyang muka habang nakatitig sa nagkalat na semento. Para sa kanya, ang dugong maaaring dumanak ay walang halaga kumpara sa perang nawala. Sa ilalim ng mga naglalakihang bakal, nakayakap si Frank sa kanyang ina. Naramdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Elena. Ang bawat hininga nito ay puno ng sindak. Ang likod ni Frank ay humahapdi dahil sa pagkakasagi ng matutulis na kanto ng yero. Ngunit ang sakit na nararamdaman niya sa balat ay wala sa kalingkingan ng pot na nananalaytay sa kanyang mga ugat. "Patawad, Gardo. Hindi ko sinasadya," hikbi ni Elena habang pilit na tumatayo, hindi alintana ang gasgas sa kanyang mga tuhod. Sa halip na magpasalamat na nakaligtas, ang tanging inisip ng matanda ay ang takot na baka tuluyan siyang paalisin sang trabaho. Dahan-dahang binitawan ni Frank ang kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa ilalim ng sombrero. Kailangan niyang kumilos. Hindi na sapat ang pagmamasid lamang. Nang sumapit ang gabi at ang buong konstruksyon ay nabalot na ng katahimikan, maliban sa huni ng mga kuliglig at ang malayo at mahinang tahol ng mga aso, gumapang si Frank patungo sa opisina ni Gardo sa loob ng magarang bahay nito. Gamit ang kanyang kasanayan sa pagiging maingat, madali siyang nakapasok sa bintana. Sa ibabaw ng mesa ng kanyang tiyuhin, nakita niya ang isang tumpok ng mga papel. Sa ilalim ng isang mabigat na paperweight, may mga nakasiksit na sobre. Nang buksan niya ang isa, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Frank. "Nay, kailangan ko ng pera. Maraming masasamang loob ang humahabol sa akin dito sa Maynila. Kung hindi ako makakabayad sa linggong ito, baka hindi na ninyo ako makitang buhay." Ang sulat kamay ay isang magaspang na panggagaya sa kanyang pirma. Ang bawat salita ay punong-puno ng desperasyon, isang sadyang disenyo upang saktan ang puso ng isang ina. Binasa ni Frank ang iba pang mga liham, mga kwento ng pagkakasakit, pagkakautang, at mga banta ng kamatayan. Doon niya naintindihan kung bakit handang mamatay sa pagtatrabaho si Elena. Ang kanyang ina ay hindi lamang nagtatrabaho. Siya ay nakikipaglaban para sa buhay ng kanyang anak na akala niya ay nasa bingit ng kamatayan. Nararamdaman ni Frank ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat liham na hawak niya ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa kanyang palad. Ang kanyang tiyuhin ay hindi lamang nagnakaw ng pera. Nagnakaw ito ng kapayapaan sa isip ng isang matandang babae. Ginamit ni Gardo ang pinakamalakas na sandata ng isang ina, ang pagmamahal nito, upang gawin itong alipin. Isang malakas na kalabog ng pinto sa labas ang nagpabalik kay Frank sa realidad. Mabilis niyang itinago ang mga liham at sumilip sa siwang ng pinto. Nakita niya si Gardo na pumasok sa loob ng LAN ni Elena, may hawak na isang pirasong papel na tila opisyal na dokumento. "Elena, may masamang balita," wika ni Gardo. Ang boses ay puno ng huwad na lungkot. Tumawag ang mga nagpapautang kay Frank. Kailangan nila ng 500,000 piso bago matapos ang buwan. Kung hindi, kukunin nila ang buhay ng anak mo. "Panginoon ko," napaluhod si Elena. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay.
Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera, Gardo? Wala na akong natitira kundi ang aking lakas. Huminga ng malalim si Gardo. Tila ba nahihirapan din siya sa sitwasyon? May isang paraan pa, Elena. Ang titulo ng lupa na iniwan ng asawa mo. Yan na lang ang tanging paraan para mabuhay si Frank. Pirmahan mo na ito at ako na ang bahalang magbenta para sa kanya. Sa dilim ng kanyang pinagtataguan, naramdaman ni Frank ang isang matinding pagnanais na sumigaw at ilantad ang lahat. Ang lupaing iyon ang huling alaala ng kanyang ama. Ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanilang nakaraan. Paano nagagawang sikmurain ng isang tao na ubusin ang huling patak ng dangal ng kanyang sariling kadugo para lamang sa ginto? Siguraduhin mong hindi madudumihan ng malansang amoy mo ang mga bisita ko, Elena. Magsuot ka ng uniforme ng katulong at manatili ka sa gilid. Huwag kang magpapakita, maliban kung tatawagin ka para magligpit ng kalat. Ang boses ni Letty ay puno ng panghahamak habang tinitingnan ang kanyang sarili sa malaking salamin. Nakasuot siya ng isang mamahaling gown na kulay ginto. Ang bawat kislap ng mga sequin nito ay tila mga tawa ng pangungutya sa kahirapan ni Elena. Sa labas, ang hardin ng mansyon ni Gardo ay punong-puno ng mga makukulay na ilaw na nakasabit sa mga puno ng mangga, at ang amoy ng litson at iba pang mamahaling pagkain ay humahalo sa malamig na simoy ng gabi. Si Elena, na nakatayo sa isang sulok, ay dahan-dahang tumanggo. Ang kanyang mga kamay na lamat-lamat dahil sa semento ay pilit niyang itinago sa likod ng kanyang kupas na apron. Ang unipormeng ibinigay sa kanya ay masyadong maluwag at may mansa pa ng lumang dumi. Isang sinadyang pagpapakita na siya ang pinakamababa sa lahat ng naroon. Sa dilim ng balkonahe sa ikalawang palapag, nakatayo si Frank. Nakasuot siya ng isang itim na polo shirt at maong, nananatiling anino sa gitna ng liwanag. Kasama niya ang kanyang tapat na asistenteng si Marco, na nagpanggap na kinatawa ng isang malaking korporasyon na gustong mamuhunan sa bayan. Mula sa kanyang kinalalagyan, kitang-kita ni Frank ang bawat kilos ng kanyang ina. Ang bawat pagyuko ni Elena para pulutin ang mga ginamit na tissue ng mga bisita ay tila isang punyal na unti-unting humahati sa kanyang puso. Ang bawat halahak ni Gardo habang nakikipag-inuman sa mga opisyal ng bayan ay tila isang lason. Ang bawat sentimong ginastos sa handaang ito ay galing sa pawis at dugo ni Frank at sa sakripisyo ng kanyang ina. Ang mga gintong kadena ng utang na loob na ipinabubusan ni Gardo kay Elena ang siyang nagpapanatili sa matanda sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa kalagitnaan ng gabi, dinala ni Elena ang isang malaking tray ng cake patungo sa kusina. Nakita niya ang isang piraso ng cake na hindi naubos ng isang bata. Isang makulay na slice ng chocolate cake na may makapal na icing. Biglang sumagi sa isip ni Elena si Frank. Naalala niya kung paano nagniningning ang mga mata ng kanyang anak noon bata pa ito sa tuwing makakakita ng matamis. Dahan-dahan, sa pag-aakalang walang nakakakita, kinuha ni Elena ang isang pirasong tissue at maingat na binalot ang slice ng cake. Itatago niya sana ito sa kanyang bulsa para ibigay sa mabuting batang katrabaho sa konstruksyon na kamukha ng kanyang anak. Magnanakaw! Ang sigaw ni Letty ay tila isang kidlat na bumasag sa katuwaan ng lahat. Mabilis na lumapit ang babaeng ginto at hinablot ang kamay ni Elena. Ang tray na hawak ng matanda ay bumagsak sa damuhan. Lumikha ng isang mapurol na tunog habang ang mga baso ay nagkabasag-basag. Akala mo ba hindi ko makikita? Patitirang pagkain, ninanakaw mo. Napakawalang hiya mo, Elena. Pinatira na nga kita rito, pinapakain, tapos ito ang isusukli mo. Patawad, Letty. Para lang sana ito sa... Hindi natapos ni Elena ang kanyang salita dahil isang malakas na tunog ng palad na tumama sa balat ang umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang sampal ni Letty ay sapat na lakas para mapalingon ang mukha ni Elena sa isang tabi. Ang matanda ay napasandal sa isang mesa. Ang kanyang pisingi ay mabilis na namula at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kahihiyan
sa harap ng maraming tao. Ang bawat bisita ay tumahimik, ngunit walang sinuman ang nagtangkang tumulong. Para sa kanila, si Elena ay isang basura lamang na nararapat na tapak-tapakan. Sa balkonahe, ang mga rehas na bakal ay tila yuyuko sa tindi ng pagkakahawak ni Frank. Ang kanyang mga kalamnan ay naninigas. Ang kanyang paningin ay nadidilim sa galit. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na bumaba, ilantad ang katotohanan, at durugin ang mukha ng babaeng nanakit sa kanyang ina. Hahakbang na sana siya pababa nang maramdaman niya ang isang matigas na kamay na humawak sa kanyang balikat. "Huwag muna, sir," ang mahinang bulong ni Marco, puno ng babala. "Kung lalabas kayo ngayon, masisira ang lahat ng plano. Hindi lang sampal ang igaganti natin sa kanila. Gusto nating bawiin ang lahat, hindi ba? Konting tiis na lang. Hayaan nating isipin na lang sila ang panalo." Sa ngayon, napako si Frank sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paghinga ay tila isang nagngangalit na apoy na pilit ikinukulong sa loob ng dibdib. Pinanood niya ang kanyang ina na nakayukong pinupulot ang mga basag na bubog habang ang mga tao ay muling nagpatuloy sa kanilang tawanan, na tila ba walang nangyaring karahasan. Hanggang kailan mo kayang panuurin ang pagkadurog ng iyong mundo, bago ka tuluyang sumabog at lamunin ang sarili mong pot? Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila walang pakiramdam. Hindi nito alintana ang namamagang pising ni Elena o ang panginginig ng kanyang mga kamay habang sinisikap niyang magsaing sa labas ng kanyang barong-barong. Ang bawat hapdi sa kanyang balat ay paalala ng kahihiyang sinapit niya kagabi. Ngunit sa puso ng isang ina, ang lahat ng iyon ay maliliit na gasgas lamang kumpara sa kaligtasan ng kanyang anak. Hindi pa man kumukulo ang tubig sa palayo, narinig na ni Elena ang marahas na pagtulak sa pintong gawa sa tagpi-tagping kahoy. Ang kalansing ng mga susi at ang mabigat na hakbang ni Tio Gardo ay tila isang babala ng masamang balita. Pumasok ang lalaki na may hawak na isang itim na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila may dalang bigat ng buong mundo. "Elena, wala na tayong oras," ang bungad ni Gardo. Ang boses ay sadyang ibinaba para magmukhang nag-aalala. Tumawag ang mga tauhan ng nagpapautang sa Maynila. "Nalaman nilang narito ako sa San Nicolas. Kung hindi tayo makakapagbigay ng kasiguraduhan na yung umaga, itutuloy na nila ang banta sa buhay ni Frank. Ayaw mo namang makita ang anak mo sa loob ng isang kahon, hindi ba?" Napabitaw si Elena sa sandok. Ang tunog ng kahoy na tumama sa lupa ay tila isang hudyat ng kanyang huling pagbagsak. "Gardo, anong gagawin ko? Wala na akong itatago. Wala na akong maibibigay." Inilapag ni Gardo ang folder sa ibabaw ng mabuway na mesa. Mula rito ay lumabas ang isang papel na may mga selyo at pirma. Isang kasulatan ng paglilipat ng pagmamay-ari ng lupa. "Ito na lang ang tanging paraan, Elena. Ang titulo ng lupang iniwan ng asawa mo. Kailangan nating gamitin itong collateral para tumigil ang mga humahabol kay Frank. Pirmahan mo ito, at ako na ang bahalang makipag-usap sa kanila." Sa labas, sa ilalim ng punong mangga, nakatayo si Frank. Ang kanyang mga pandinig ay tila naging kasing talas ng sa isang hayop sa gubat. Ang bawat salita ng kanyang tiyuhin ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa huling bahagi ng kanyang pasensya. Ang lupang iyon ay hindi lamang lupa. Iyon ang lugar kung saan siya unang natutong maglakad, kung saan itinanim ng kanyang ama ang pangarap na balang araw ay sila naman ang mamumuno sa sarili nilang buhay. Nakita ni Frank sa siwang ng dingding ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang ina. Hinawakan ni Elena ang lumang kwintas na suot, ang tanging alaala ng kanyang yumaong asawa. Ang pagpirma sa papel na iyon ay tila pagputol sa huling ugnayan nila sa nakaraan. "Sigurado ka ba, Gardo? Maliligtas ba nito ang anak ko?" ang tanong ni Elena. Ang boses ay halos isang bulong na lamang. "Pangako, Elena. Sa ngalan ng ating mga magulang, ililigtas ko si Frank," ang sagot ng kontrabida. Ang kanyang mga mata ay nadnimingning sa kasakiman
habang nakatingin sa bulpen na hawak ng matanda. Dahan-dahang inilapat ni Elena ang dulo ng bulpen sa papel. Ang bawat guhit ng kanyang tinta ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa kanyang katawan. Ang panginginig ng kanyang kamay ay lumikha ng isang hindi pantay na pirma. Isang pirma na nagtatapos sa mga dekada ng pagmamay-ari at nagsisimula sa isang bagong yugto ng kawalan. Nang makuha ni Gardo ang papel, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nakita ni Elena dahil sa labo ng kanyang paningin, dulot ng mga luhang hindi na mapigilan. Mabilis na lumabas ang lalaki, tila isang magnanakaw na nakalusot sa gitna ng gabi. Naiwan si Elena na nakatitig sa bakanting mesa. Ang kanyang mga balikat ay tuluyan ng bumigay sa bigat ng kawalang pag-asa. Sa labas, si Frank ay napasandal sa puno. Ang kanyang paghinga ay tila isang nagangalit na apoy. Ang huling piraso ng kanilang dangal ay kinuha na ng taong pinagkatiwalaan nila. Ngunit sa gitna ng pighati, isang matalim na liwanag ang gumuhit sa mga mata ni Frank. Kung nakuha na ni Gardo ang lahat ng gusto niya, ibig sabihin ay wala na siyang dahilan para magpanggap pa sa hinaharap. Nay, kaunting tiis na lang. Ang bulong ni Frank sa hangin. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng bakal. Dahil sa bawat luhang pumatak sa papel na yon, isang imperyo ang ibabagsak ko sa paanan mo. Habang paalis si Gardo lula ng kanyang mamahaling sasakyan, hindi niya napansin ang isang itim na folder na naiwan sa upuan. Isang folder na naglalaman ng mga dokumentong maglalantad sa isang sikretong mas madilim pa sa kanyang mga kasinungalingan. Wala na, ubos na ang lahat. Kahit ang huling hantungan ng alaala ng iyong ama, Frank, ay wala na. Ang bulong na iyon ni Elena ay tila isang tuyong dahon na nalaglag sa maruming sahig ng kanyang barong-barong. Nakaupo siya sa isang tabi, nakatitig sa kanyang mga palad, na tila ba doon niya makikita ang nawalang piraso ng kanyang buhay. Ang bawat linyang malalim sa kanyang balat ay saksi sa mga taon ng pagbubungkal sa lupang iyon, na ngayon ay pag-aari na ng kasakiman ni Gardo. Sa labas, sa likod ng malalaking puno ng saging, nararamdaman ni Frank ang lamig ng gabi na tumatagos sa kanyang suot na manipis na damit. Ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang tapat na asistenteng si Marco ay tahimik na kumilos sa ilalim ng kanyang mga utos. Habang nagpapakasasa si Gardo, sa akalang siya na ang hari ng San Nicolas, unti-unti nang hinahabi ni Frank ang lambat na bibigti sa tiyuhin. Sir, hawak na natin ang lahat ng promissory notes ni Gardo mula sa mga serye ng pagkatalo niya sa illegal na sabong at kasino sa kabilang bayan. Ang ulat ni Marco sa kanya sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece. Hindi niya alam na ang kumpanyang bumili ng lahat ng utang niya ay ang Vanguard Holdings, ang kumpanyang pag-aari niyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Frank. Hayaan mo siyang magdiwang ngayong gabi, Marco. Hayaan mong isipin niyang ang lupang ninakaw niya ang magliligtas sa kanya. Hindi niya alam. Iyon ang magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Dahan-dahang lumapit si Frank sa pintuan ng LAN ng kanyang ina. May dala siyang isang maliit na lalagyan ng pagkain. Hindi ito tirang pagkain mula sa lamesa ng iba. Ito ay isang mainit na ulam ng sinigang na hipon. Ang paboritong ulam ni Elena na siya mismo ang nagluto sa kanyang tinutuluyang silid. Ang bango ng asim ng sampalok ay humahalo sa amoy ng tuyong lupa. Isang amoy na nagpapaalala ng masasayang araw bago sila nilamon ng kahirapan. Nay, kain na po kayo. Malambing na wika ni Frank. Pilit pa ring binabago ang kanyang boses. Napaangat ang tingin ni Elena, ang kanyang mga mata ay mapula at pagod. Ikaw pala, iho. Bakit nag-abala ka pa? Alam kong mahirap din ang buhay mo rito sa konstruksyon. Huwag niyo na pong isipin yon. Pinabibigay po ito ng anak niyo. Nakakausap ko po siya sa panaginip at sinabi niyang huwag kayong magpapalipas ng gutom. Pagsisinungaling ni Frank para lamang mapagaan ang loob ng ina. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang tinatanggap ang pagkain. Sa unang higop niya ng sabaw,
Isang luha ang pumatak sa mangkok. Napakasarap. Lasang-lasa ko ang pagmamahal. Alam mo ba, iho, ganito rin magluto ang anak ko. Sa bawat subo ko, tila nararamdaman ko ang kanyang yakap na iyon ay tila nagpahinto sa mundo para kay Frank. Gusto niyang lumuhod at ipagtapat ang lahat, ngunit kailangan niyang manatiling matatag. Hinaplos niya ang likod ng kanyang ina, nararamdaman ang bawat buto na tila ba unti-unti nang bumibigay sa bigat ng dusa. Pangako po, Nay, babawi ang anak niyo. Higit pa sa lupang nawala ang ibabalik niya sa inyo. Ang bulong ni Frank, ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan. Habang nagaganap ang madamdaming ekseneng ito sa mabuhay na kubo, sa kabilang bakod, sa loob ng magarang mansyon, ay masayang nagtatagay ng alak si Gardo. Hawak niya ang titulo ng lupa at tinitingnan ito ng may kislap sa mata. Sa kanyang isip, selyado na ang kanyang kinabukasan, ngunit ang katahimikan ng kanyang pagdiriwang ay nabasag nang marinig niya ang malakas at sunod-sunod na katok sa kanyang pintong gawa sa Nara. Nang buksan niya ito, isang lalaking nakabarong ang bumungad sa kanya. May hawak na isang puting sobre na may selyo ng korte. Mula sa Vanguard Holdings, Mr. Gardo. Ito ay isang formal na abiso ng pagsingil sa lahat ng iyong pagkakautang na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Binibigyan ka namin ng 48 oras para magbayad o haharapin mo ang kagyat na pag-ilit sa lahat ng iyong ari-arian. Ang baso ng alak sa kamay ni Gardo ay dahan-dahang nabitawan, bumagsak sa sahig at nagkabasag-basag habang ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting naglalaho. Ang anino ng paniningil ay nagsisimula ng lumamon sa liwanag ng kanyang kasinungalingan. Ang liwanag mula sa munting gasera sa loob ng kubo ni Elena ay tila isang pagod na alitap-tap na pilit lumalaban sa dambuhalang dilim ng gabi. Ang amoy ng gaas ay humahalo sa halumigmig ng hangin galing sa bukid, lumilikha ng isang atmosfera ng luma at masakit na mga gunita. Sa loob, nakaupo si Elena sa sahig na kawayan. Dahan-dahang hinahaplos ang isang maliit at kupas na sapatos ng sanggol. Ang unang sapatos ni Frank. Sa labas, nakasandal si Frank sa dingding ngayari sa sawali. Naririnig niya ang bawat mabigat na hininga ng kanyang ina. Ang bawat buntong hininga ni Elena ay tila isang mabigat na batong idinaragdag sa pasan-pasan niyang krus ng pagsisisi. Alam mo ba, iho, pagsisimula ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng basag na batingaw. Noong isilang ko si Frank, nangako ako sa asawa ko na hinding-hindi siya daranas ng gutom. Kahit ako na ang mawalan, basta siya ay busog. Nanatiling tahimik si Frank sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin, pilit na pinipigilan ang pag-agos ng emosyon. Matalinong bata si Frank, pagpapatuloy ni Elena. May bahid ng pagmamalaki sa kanyang tono sa kabila ng pighate. Sabi niya sa akin noon, "Nay, balang araw, itatayo kita ng bahay na abot ang ulap." Pero tignan mo ako ngayon. Marahil ay nagkulang ako bilang ina. Marahil ay hindi ko siya naturuan kung paano lumaban sa lupit ng mundo. Kaya siya ngayon ay nagtatago at nagdurusa sa Maynila. Ang bawat salita ay tila isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Frank. Ang marinig ang sariling ina na isinisisi ang lahat sa kanyang sarili. Habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan sa lungsod, ay isang uri ng parusa na hindi kayang bayaran ng anumang halaga ng salapi. "Hindi niyo po kasalanan, Nay," ang tanging naisagot ni Frank. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. "Ang anak niyo, mahal na mahal kayo niyon. Gagawin niya ang lahat para sa inyo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena habang tinititigan ang apoy ng gasera. Sana ay naririnig niya ang mga panalangin ko. Gabi-gabi, hinihiling ko sa Diyos na sana ay busog siya, na sana ay may maayos siyang tulugan. Kahit ako na ang matulog dito sa tabi ng kulungan ng baboy,
basta siya ay ligtas. Biglang napatigil ang pagsasalita ni Elena ng isang sunod-sunod at tuyong ubo ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang tunog niyon ay tila isang bagay na pilit binabasag sa loob ng kanyang baga. Mabilis na pumasok si Frank sa loob, hindi na inalintana ang kanyang pagtatago. "Nay, ayos lang po ba kayo?" Ang tanong niya, puno ng matinding pag-aalala. Inabot ni Elena ang isang lumang panyo upang takpan ang kanyang bibig. Nang ilayo niya ang panyo, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera, nakita ni Frank ang ilang mansa ng sariwang dugo na dumikit sa puting tela. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang alikabok sa konstruksyon, ang init ng araw, at ang kawalan ng maayos na nutrisyon ay unti-unti nang kinakain ang katawan ng kanyang ina. "Wala ito, iho. Pagod lang ito." Pagkakaila ni Elena habang mabilis na itinago ang panyo sa kanyang bulsa. Ngunit ang pang-inginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago. Napaluhod si Frank sa harap ng kanyang ina. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho, ngunit ang pader ng kanyang lihim ay nananatiling nakatayo. Hinawakan niya ang mga kamay ni Elena, mga kamay na magaspang, lamat-lamat at puno ng peklat ng sakripisyo. "Kailangan niyo pong magpahinga. Huwag na kayong pumasok bukas," ang pakiusap ni Frank. Ang kanyang tinig ay basag na sa matinding lungkot. "Hindi maaari, iho," iling ni Elena. "Kailangan ng pera ni Frank." Sabi ni Gardo, malapit na silang sumuko sa paghahanap sa kanya kung makakapagbayad tayo ng dagdag. "Buhay ng anak ko ang nakataya rito." Ang katotohanan ay tila isang malupit na biro. Ang kanyang ina ay unti-unting namamatay para iligtas siya sa isang panganib na hindi naman totoo, habang ang tunay na panganib ay ang mismong trabahong ginagawa nito para sa kanya. Habang nakatitig si Frank sa kanyang ina, isang matalim na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya maghihintay ng 48 oras. Ang bawat minutong lumilipas ay isang nakaw na sandali sa buhay ni Elena. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang bumasag sa katahimikan ng gabi, papalapit sa direksyon ng mansyon ni Gardo. Kasunod dito ang sigawan ng mga tao at ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga paa sa labas. "Anong nangyayari?" ang tanong ni Elena nang may kaba. Sumilip si Frank sa labas at nakita ang usok na nagsisimulang bumulwak mula sa bodega ng mansyon ni Gardo. Ang bodegang naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang mga ilegal na transaksyon. Ang apoy ba ay isang aksidente o may iba pang nagmamasid sa kadiliman na nais ding makita ang pagbagsak ng sakim na tiyuhin? "Wala na ang lahat. Ang lahat ng pinaghirapan ko, natupok ng apoy dahil sa kapabayaan ninyo." Ang boses ni Tio Gardo ay tila isang nagangalit na kulog na yumaanig sa mga dingding ng kanyang mansyon. Sa gitna ng sala na puno ng amoy ng usok at abo, nakatayo ang lalaking dati ay puno ng yabang, ngunit ngayon ay tila isang sugatang hayop na naghahanap ng masisisi. Ang sunog sa bodega ay hindi lamang tumupok sa mga kagamitan. Nilamon nito ang lahat ng mga dokumentong balak niyang gamitin para tuluyang makuha ang lupa ni Elena. Sa labas ng pinto, nakatayo si Elena. Basang-basa ang kanyang damit mula sa pagtulong sa pagpuksa ng apoy gamit ang timba-timbang tubig. Ang kanyang muka ay nababalutan ng uling at ang bawat paghinga niya ay may kasamang huni ng hirap mula sa kanyang dibdib. Sa likod ng isang haligi, nakakubli si Frank. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa bawat galaw ng kanyang tiyuhin. Ang galit sa kanyang puso ay tila isang apoy na mas mainit pa kaysa sa sunog na naganap. "Gardo, patawad. Ginawa namin ang lahat para maapula ang apoy." Mahinang sambit ni Elena. Ang kanyang boses ay pumuputok sa pagod. "Hindi sapat ang patawad mo, Elena," sigaw ni Letty habang mabilis na lumalapit. Ang kanyang gintong gown ay marumi na rin at ang kanyang mukha ay balot ng pot. "Alam mo ba kung magkano ang nawala sa amin? Dahil sa sunog na ito,
Wala kaming pambayad sa mga utang ni Gardo sa kasino. At alam mo kung sino ang mananagot? Hindi kami, kundi ang anak mong si Frank. Dito na inilabas ni Gardo ang kanyang pinakamalupit na baraha. Nakapagpasya na ako, dahil wala ka nang maibibigay na pera, at wala na ring halaga ang titulo ng lupa dahil sa laki ng utang na kailangang bayaran ngayon din. May ibang paraan para mailigtas mo si Frank. Tumingin si Elena nang may halong kaba at pag-asa. Ano yun, Gardo? Gagawin ko ang lahat. Si Don Amado, ang malamig na sagot ni Gardo. Ang matandang biyudo sa kabilang bayan. Naghahanap siya ng katulong na titira sa kanyang mansyon para pagsilbihan siya habang buhay. Kapalit ng paninilbihan mo roon, babayaran niya ang lahat ng utang ni Frank at titigilan na siya ng mga humahabol sa kanya. Binenta na kita sa kanya, Elena. Bukas na bukas din, kukunin ka na niya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang mabigat na pader. Ang pagbebenta sa sariling kadugo ay isang uri ng tuso at talamak na kalupitan na hindi inakala ni Elena na magagawa ng sarili niyang kapatid. Alam ng lahat kung sino si Don Amado, isang matandang malupit na kilala sa pagmamaltrato ng kanyang mga tauhan. Ang ipadala si Elena roon ay tila paghahatid sa kanya sa pintuan ng impyerno. Gardo, huwag naman ganon. Hikbi ni Elena. Ang mga luha ay nagsisimulang gumuhit sa uling sa kanyang pisingi. Kapatid mo ako, paano mo nagawang ipamigay ako na parang kagamitan? Wala tayong pagpipilian. Utang mo ito sa amin dahil sa pagpapakain namin sa'yo. Buliw ni Gardo bago marahas na itinulak si Elena palabas ng pinto. Sa dilim ng gabi, naramdaman ni Frank ang isang matinding pagnanais na lumabas at tapusin ang lahat. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa semento ng haligi hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng hustisya. Ang kanyang tiyuhin ay hindi na tao. Isa na itong halimaw na kumakain ng sariling lahi. Pinanood ni Frank ang kanyang ina na naglalakad pabalik sa mabuhay na kubo. Ang bawat hakbang nito ay tila isang pasakit. Nang makapasok si Elena, nakita ni Frank mula sa siwang ng dingding na muling humawak ang matanda sa kanyang dibdib at bumuga ng malapot na dugo sa sahig. Sa kabila ng sakit, narinig ni Frank ang mahinang bulong ng kanyang ina sa gitna ng kadiliman. Salamat, Panginoon. Kahit ako na ang magdusa, basta mailigtas ko lang ang anak ko. Frank, anak, magiging malaya ka na. Ang bawat salita ay tila isang karayom na itinarak sa kaluluwa ni Frank. Ang sakripisyo ng kanyang ina ay umabot na sa rurok ng kabanalan, habang ang kasamaan ng kanyang mga kamag-anak ay umabot na sa kailaliman ng kademonyohan. Isang matalim na desisyon ang nabuo sa isip ni Frank. Ang laro ng pagtatago ay tapos na. Bukas, sa pagdating ng sinasabing Don Amado, ang buong San Nicolas ay makakasaksi sa pagbangon ng isang anak na matagal na nilang minaliit. Ngunit bago pa man makakilos si Frank, nakita niya ang isang estrangero na may suot na itim na jacket na dahan-dahang lumalapit sa lan ng kanyang ina, may hawak na isang bote ng likido na may amoy ng gasul. Sino ang taong ito? At bakit tila balak niyang tapusin ang buhay ni Elena bago pa man sumikat ang araw? Siguraduhin mong nakatali ng maayos ang matandang yan bukas. Ayaw kong gumawa siya ng eksena kapag dumating na ang mga tauhan ni Don Amado. Isang malaking pera ang mawawala sa atin kapag nagbago ang isip ng matanda. Ang tinig ni Tio Gardo ay tila isang malat na hagihik ng demonyo na nagmumula sa balkonahe ng kanyang mansyon. Wala siyang pakialam kung ang kanyang kapatid ay kasalukuyang nakahiga sa malamig na sahig ng kubo, tinitiis ang hapdi ng dibdib at ang lansa ng dugong pilit na lumalabas sa kanyang bibig. Para kay Gardo, si Elena ay hindi na tao, kundi isang piraso ng ari-arian na maaari niyang ipagpalit sa kanyang kaligtasan mula sa mga nagpapautang. Sa labas, sa likod ng mga nagtataasang damo, ang mga mata ni Frank ay nanlilisik.
habang nakatingin sa isang aninong dahan-dahang lumalapit sa lan ng kanyang ina. Ang amoy ng gasul ay unti-unting humahalo sa hanging gabi, tila isang babala ng kamatayan. Nakita ni Frank ang lalaking nakaitim na jacket na dahan-dahang itinatapon ang likido sa paligid ng dingding na sawali. Ang bawat agos ng gasolina ay tila isang malamig na ahas na gumagapang patungo sa natutulog na biktima. Bago pa man maikiskis ng estranghero ang posporo, naramdaman nito ang isang bakal na kamay na humawak sa kanyang leeg mula sa likuran. Walang ingay, walang hiyaw. Ang bigat ng katawan ni Frank ay tumama sa lalaki. Sapat na lakas para bumagsak ito sa malambot na lupa. Narinig ang mahinang tunog ng paggabali ng ilang tuyong sanga sa ilalim ng kanilang mga katawan. Sa gitna ng dilim, ang mga mata ni Frank ay tila mga baga ng apoy na nakatitig sa takot na muka ng inutusan ni Gardo. Sabihin mo sa amo mo, ang bulong ni Frank. Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang labaha. Na ang apoy na balak niyang simulan ay siya mismong lalamon sa kanyang buong buhay. Matapos patakbuhin ang lalaki sa takot, dahan-dahang pumasok si Frank sa loob ng kubo. Nakita niya si Elena na nakaupo sa tabi ng kanyang munting banig. Dahan-dahang tinutupi ang isang lumang damit. Ang paboritong kamiseta ni Frank noong bata pa ito. Ang bawat tupi ng tela ay tila isang panalangin. Isang plastik na sandubag lamang ang dala ng kanyang ina para sa kanyang pag-alis bukas. Ang lahat ng kanyang pag-aari sa mundong ito ay kasya sa loob ng isang maliit na balutan. Nay, tiwala lang po, matatapos na ito. Ang tanging nasambit ni Frank habang hinahawakan ang malamig na kamay ng ina. Napaangat ng tingin si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtanggap at pagmamahal. Iho, kung makausap mo ang anak ko, sabihin mo sa kanya na huwag siyang mag-alala. Masaya ako sa pupuntahan ko. Basta alam kong malaya na siya, wala na akong mahihiling pa. Ang katatagan ng kanyang ina ay tila isang punyal na itinarak sa puso ni Frank. Ang sakripisyong ito ay hindi na tao. Ito ay isang uri ng pag-ibig na nagpapaliit sa lahat ng kanyang kayamanan sa Maynila. Habang nagaganap ang madamdaming sandaling ito, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng mansyon ni Gardo. Isang lalaking nakauniporme ang bumaba at nag-abot ng isang gintong sobre sa nakanghising si Gardo. Mula sa bagong may-ari ng lahat ng lupain dito sa San Nicolas, Mr. Gardo. Inaasahan ang inyong presensya sa Grand Turnover Ceremony bukas ng gabi sa sentro ng bayan. Doon ay formal na ipapakilala ang taong nagligtas sa inyo sa lahat ng inyong pagkakautang. Hinawakan ni Gardo ang sobre nang may nanginginig na tuwa. Sa kanyang isip, ito na ang katapusan ng kanyang kamalasan. Hindi niya alam, ang seremonyang ito ay hindi para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa kanyang huling paghatol. Ang tunog ng malalakas na putok ng mga paputok sa kalayuan ay nagsimula ng marinig, tila isang hudyat na ang entablado ay handa na para sa huli pagtatanghal. Ang gabi ay punong-puno ng tensyon, at sa bawat paghinga ni Frank, nararamdaman niya ang nalalapit na pagbagsak ng kadiliman. Bukas, sa harap ng lahat, ang katotohanan ay sasabog na tila isang bulkan na matagal nang kinimkim. Ang tanong na lamang ay kung may matitira pa bang dangal ang mga taong nagnakaw ng buhay ng kanyang ina. Hoy Elena, huwag kang humarang dyan sa dadaanan ng mga VIP. Doon ka sa labas ng tarangkahan, mag-abang ka ng mga sasakyan. Ang dumi-dumi mo, baka masukaan mga bisita kapag nakita ka nila sa loob ng bulwagan. Ang boses ni Letty ay tila isang matinis na tunog ng kampana na nanginghibabaw sa ingay ng masayang musika sa sentro ng bayan. Nakasuot siya ng isang makinang na kulay ube na terno, punong-puno ng mga hiyas na tila ba nagnanais takpan ang bulok niyang kalooban. Si Gardo naman ay nasa gilid, nakasuot ng mamahaling barong, abalang-abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang humihitit ng sigarilyo. Si Nanay Elena ay dahan-dahang tumalikod. Ang kanyang mga paa, na binalot lamang ng isang manipis at butas na tsinelas, ay humahakbang sa tuyong lupa na nag-aalab sa init ng mga ilaw.
Hawak niya ang isang maliit na flashlight. Ang tungkulin niya sa gabing ito ay magsilbing tagaturo ng parking para sa mga importanteng tao ng San Nicolas. Habang ang lahat ay naghahanda para sa isang maranyang piging, ang matanda ay itinatapon sa labas ng bakod. Sa gitna ng alikabok at dilim, tila ba siya ay isang mansa sa kanilang perpektong gabi. Sa loob ng isang madilim at maranyang sasakyang nakaparada sa di kalayuan, nakamasid si Frank. Ang kanyang paghinga ay tila isang nagngangalit na bagyo na pinipigilan ng isang manipis na pader. Ang bawat sulyap niya sa kanyang ina, ang makitang ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, ay ginagawang bantay pinto ng sarili niyang kadugo, ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang mga mata. Nararamdaman ni Frank ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng put na tila kumukulong putik sa loob ng kanyang dibdib. Pinanood niya kung paano sadyang dumaan ang isang sasakyan ng mabilis, dahilan para mapuno ng alikabok ang mukha at damit ng kanyang ina, habang sina Gardo at Letty ay nagtatawanan lamang habang sumasalubong sa mga panauhin. "Sir, handa na po ang lahat. Ang buong bayan ay naghihintay na sa misteryosong tagapagligtas ng San Nicolas." Ang mahinang ulat ni Marco mula sa driver's seat. "Ipasok mo ng sasakyan." Ang tanging sagot ni Frank. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng sementeryo. Isang mahaba at itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang gumapang patungo sa harapan ng bulwagan. Ang tunog ng makina nito ay tila isang babala, isang malakas na huni na nagpatahimik sa lahat ng usapan. Ang bawat mata sa San Nicolas ay nakatuon sa sasakyang iyon. Inayos ni Gardo ang kanyang barong, pilit na ipinapakita ang kanyang pinakamalapad na ngiti. Handang-handa nang humalik sa kamay ng taong akala niya ay magliligtas sa kanya mula sa hukay ng utang. Huminto ang sasakyan sa tapat ng pulang alpombra. Ngunit sa halip na bumukas ang pinto sa harap ni Gardo, nanatili itong sarado. Ang lahat ay tila napako sa kanilang kinatatayuan nang ang sasakyan ay muling umusad ng kaunti, lumampas sa kinalalagyan ng mga opisyal at huminto sa tapat ng madilim na kanto kung saan nakatayo ang isang matandang babaeng may hawak na flashlight. Bumukas ang pinto. Unang lumapat sa lupa ang isang itim na sapatos na balat, kumikinang sa ilalim ng mga dekorasyong ilaw. Kasunod nito ay ang paglabas ng isang lalaking naka-Amerikana, matikas, at may aurang tila isang hari na nagbabalik sa kanyang kaharian. Ang mga bulong ay tila mga bubuyog na kumalat sa buong paligid. Sino siya? Parang pamilyar ang mukha niya. Hindi tumingin si Frank sa direksyon ni Gardo. Hindi niya tiningnan ang maranging dekorasyon o ang masaganang pagkain. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Naglakad siya sa gitna ng putikan at alikabok, hindi alintana kung madumihan ang kanyang mamahaling suot. Nang makarating siya sa harap ni Elena, na noon ay nakatulala at tila hindi makapaniwala, dahan-dahang tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. "Ne." Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Frank, isang bulong na mas malakas pa sa anumang sigaw. Nabitawan ni Elena ang flashlight. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lupa ay tila hudyat ng pagtatapos ng 6 na taon ng kasinungalingan. Tiningnan ng matanda ang mukha ng lalaking nasa harap niya. Pilit na hinahanap ang batang iniwan niya noon sa gitna ng kahirapan. "Frank? Anak, ikaw ba yan?" Ang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Dahan-dahang lumuhod si Frank sa harap ng kanyang ina, sa gitna ng kalsada, sa harap ng buong bayan, at sa harap ng naguguluhan si Gardo. Hinawakan niya ang mga kamay ng ina, ang mga kamay na puno ng semento, peklat at hirap. Hinalikan ni Frank ang mga kamay na yon, habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa maruming balat ni Elena. Ang katahimikan sa paligid ay tila naging isang mabigat na pasanin para sa mga nakamasid. Ito na ang sandaling itinakda ng tadhana, ang paghaharap ng biktima at ng nagpabaya sa harap ng mga taong nagnakaw ng kanilang danggal. Ngunit sa likod ng tagpong ito,
Ang isang tanong ay nananatiling nakalutang sa isipan ng lahat. Paano babayaran ng isang anak ang bawat patak ng pawis na naging dugo sa katawan ng kanyang ina? At ano ang naghihintay sa mga taong tumawa habang ang matanda ay lumuluha sa dilim? Ang bawat hibla ng hangin sa sentro ng bayan ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang katahimikang bumalot sa buong paligid ay kasing bigat ng isang dambuhalang bato na nakadagan sa dibdib ni Gardo at Letty. Nakatayo ang mag-asawa sa gitna ng maliwanag na entablado, ngunit ang kanilang mga mukha ay unti-unting nilalamon ng anino ng takot. Ang baso ng alak na hawak ni Letty ay dahan-dahang nadulas sa kanyang nanginghinig na mga daliri, bumagsak sa semento at nagkabasag-basag, na nagkalat ng mga pirasong kristal na tila mga bituin sa gitna ng putikan. Nanatiling nakaluhod si Frank sa harap ng kanyang ina. Hindi niya alintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga mata ng mga taong dati ay kinuyakotya ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang puting panyo na gawa sa mamahaling seda. Sa harap ng lahat, maingat niyang kinuha ang paa ni Elena na nababalutan ng makapal na alikabok at putik mula sa kalsada. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Frank nang makita ang mga sugat at paltos sa paa ng ina. Gamit ang panyo, dahan-dahan niyang pinunasan ng dumi, tila ba bawat haplos niya ay isang paghingi ng tawad sa 6 na taong pagpapabaya. Ang bawat pagpisil niya sa pagod na paa ni Elena ay may kasamang panunumpa na hinding-hindi na muling dadapo ang dumi sa balat ng kanyang reyna. Frank, anak, huwag mong gawin ito. Madudumihan ka. Ang nanghihinang bulong ni Elena, pilit na binabawi ang kanyang paa dahil sa kahihiyan. Hayaan niyo ako, Nay. Ang sagot ni Frank, ang kanyang boses ay basag sa emosyon, ngunit puno ng otoridad. Masyado nang matagal na hinayaan kong tapakan nila ang dangal niyo. Ngayong gabi, ang lahat ng dumi sa inyong mga paa ay ililipat ko sa kanilang mga mukha. Tumayo si Frank. Ang kanyang tindig ay tila isang matayog na tore na hindi matitibag ng anumang bagyo. Lumingon siya patungo sa entablado kung saan nakatayo ang nanginginig na si Gardo. Ang bawat hakbang ni Frank patungo sa kanyang tiyuhin ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kasinungalingan ng huli. Tio Gardo, ang simula ni Frank. Ang kanyang tinig ay malamig na tila bakal na galing sa yelo. Nasaan ang 5 milyong pisong ipinadala ko sa loob ng 6 na taon? Nasaan ang bahay na ipinangako mong ipapatayo para sa aking ina? At nasaan ang puso mo nang makita mong bumubuhat siya ng semento habang ikaw ay nagpapakasasa sa aking pera? Frank, pamangkin, makinig ka. Nautan na sagot ni Gardo. Ang kanyang pawis ay tumatagaktak na tila ulan sa kanyang muka. Maling akala lang ang lahat. Ginawa ko yon para protektahan ka. Maraming naghahanap sa'yo. Proteksyon? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Frank. Ang mga liham na gawa-gawa mo, ang mga banta sa buhay ko na ibinubulong mo kay nanay para makuha ang huling piraso ng kanyang lupa, lahat ng iyon ay may katapat na bilang ng taon sa kulungan. Inabot ni Marco, ang kanyang asistente, ang isang makapal na folder. Ibinato ito ni Frank sa paanan ni Gardo. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, mga bank statement, mga ilegal na resibo mula sa Song-an, at ang mga orihinal na liham ni Frank na hindi kailanman nakarating kay Elena. Ang Vanguard Holdings ay hindi lang basta kumpanya, Tio. Ako ang Vanguard Holdings. Ang pagpapatuloy ni Frank, habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan ng pot laban kay Gardo. Lahat ng utang mo, lahat ng ari-ari ang akala mo ay sayo, ay pag-aari ko na ngayon. At ngayong gabi, palalayasin kita sa mansyong minakaw mo, gaya ng pagpapalayas mo sa aking ina, patungo sa tabi ng kulungan ng baboy. Hindi mo magagawa ito! Kadugo mo kami! Sigaw ni Letty, pilit na nagkatapang-tapangan kahit nang inginig ang kanyang buong katawan. Kadugo? Tinitikan siya ni Frank nang may matinding pandidiri. Ang dugong na nananalaytay sa inyo ay puno ng lason ng kasakiman.
Ang tanging utang na loob na meron ako ay sa aking ina. At sa gabing ito, ang paniningil ay tapos na. Sa hudyat ni Frank, 2 opisyalong pulisya ang dahan-dahang umakyat sa entablado. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila isang malupit na musika sa pandinig ng mga nakamasid. Nanlambot ang mga tuhod ni Gardo at tuluyan siyang napaluhod sa harap ng maraming tao. Ang kanyang mukha ay baon sa kahihiyan. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, narinig ni Frank ang isang mabigat na kalabog sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya si Elena na dahan-dahang bumabagsak sa lupa. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang ang puting panyo ni Frank ay nabahiran na naman ng sariwang dugo na nanggagaling sa bibig ng matanda. "Nay! Nanay!" ang sigaw ni Frank habang mabilis na sumusugod patungo sa kanyang ina. Ang tagumpay ba ay magiging abo na naman kung ang dahilan ng kanyang pagbabalik ay dahan-dahan ng binabawi ng tadhana? Anong silbi ng lahat ng gintong ito kung ang kaisa-isang hiyas ng buhay ko ay dahan-dahang naglalaho sa aking mga bisig? Ang bulong na ito ni Frank ay halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhang namamayani sa sentro ng bayan. Ang katawan ni Elena ay tila isang lantang bulaklak na walang bigat sa pagkakabuhat ni Frank. Ang maputing polo shirt ng lalaki ay nabahiran na ng pulang likido, ang dugo ng sakripisyo ng kanyang ina. Sa bawat hakbang ni Frank patungo sa sasakyan, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha ni Elena, humahalo sa uling at alikabok na tila ayaw pa ring lisanin ang balat ng matanda. Sa kabilang banda, ang ingay ng pag-aresto kay Gardo at Letty ay tila isang malupit na musika ng katarungan. Ang bawat kalansing ng posas at ang marahas na pagtulak ng mga pulis sa mag-asawa patungo sa presinto ay pinapanood ng buong baryo nang may halong pandidiri. "Bitawan niyo ako! Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo!" ang sigaw ni Letty. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng nagigisa na kawali. Ang kanyang mamahaling gown ay sumabit sa pinto ng mobile car. Napunit ito at nagpakita ng kanyang tunay na anyo. Isang babaeng wala ng dangal, baon sa kahihiyan at nanginginig sa takot. Ngunit hindi na sila nilingon ni Frank. Para sa kanya, ang mga taong iyon ay patay na sa kanyang alaala. Ang kanyang mundo ay nakatuon lamang sa dahan-dahang pagpikit ng mga mata ni Elena sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan. "Nay, huwag po kayong pipikit. Malapit na tayo sa ospital. Maraming doktor ang naghihintay sa inyo." Ang pakiusap ni Frank. Ang kanyang tinig ay tila isang bata na nagmamakaawa sa tadhana. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng makina na nagbabantay sa tibok ng puso ni Elena. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng linyang berde sa monitor ay tila isang marahas na paalala ng nipis ng hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay tila sumasakal sa hininga ni Frank habang nakaupo siya sa tabi ng higaan ng ina, hawak ang malamig na kamay nito. Pumasok si Marco na may dalang mga dokumento. "Sir, tapos na po ang lahat. Ang mansyon, ang mga lupain, at ang lahat ng bank accounts ni Gardo ay nasa ilalim na ng kontrol natin. Selyado na rin ang kanilang kaso ng estafa at human trafficking dahil sa balak nilang pagbebenta kay Nanay Elena. Hindi na sila makakalabas pa." Tumingin si Frank sa kanyang asistente. Ang kanyang mga mata ay walang kislap ng tagumpay. "Salamat, Marco. Pero pakiramdam ko, mas talunan pa ako kaysa sa kanila. Nakuha ko ang hustisya. Pero tignan mo ang nanay ko. 6 na taon siyang pinatay ng trabahong simento. Habang ako ay nagpapakasasa sa air-condition na opisina. Ang katarungang ito ay may napakamahal na presyo." Ang naganap ng dahan-dahang idilat ni Elena ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang panghihina, ang unang hinanap ng kanyang paningin ay hindi ang luho ng pribadong kwarto, kundi ang muka ng kanyang anak. "Frank," ang paos na tawag ni Elena. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, pilit na hinahaplos ang pisingi ni Frank. "Huwag kang umiyak. Baka makita ka ng mga tao.
isipin nila ay hindi ka matatag. Ang mahalaga ay, narito ka na. Patawad, Nay. Patawad sa lahat ng taong wala ako sa tabi niyo. Hikbi ni Frank. Ang kanyang noo ay idiniin niya sa kamay ng ina. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Ang bawat paltos sa paa ko, ang bawat ubo ko, lahat yon ay nawala. Nang makita-kitang muli na nakatayo ng matuwid. Yan ang tanging kayamanan na gusto kong makita bago ako magpahinga. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang pagbabaspas, ngunit puno rin ng pamamaalam. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay muling bumasag sa damdamin nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang doktor na may bitbit na resulta ng pagsusuri. Ang seryosong mukha nito ay tila isang babala na ang laban ay hindi pa tapos. Mr. Frank, kailangan nating mag-usap tungkol sa kondisyon ng baga ng inyong ina. Ang matagal na pagkakalantad sa alikabok ng semento ay nagdulot ng malalang pinsala na hindi kayang lunasan ng simpleng gamot lamang. Ang bawat tibok ng monitor ay tila bumagal. Ang paghinga ni Frank ay tila tumigil habang hinihintay ang susunod na sasabihin ng doktor. Ang katarungan ba ay dumating lamang para maging saksi sa isang huling pamamaalam? Ang amoy ng antiseptiko sa ospital ay dahan-dahang napalitan ng bango ng sariwang sampagita at bagong luto na kakanin. Lumipas ang ilang linggo ng pakikipagbuno sa kamatayan at sa wakas, ang maputlang mukha ni Elena ay nagkaroon na ng kulay. Tila isang lupang tigang na muling dinaluyan ng ulan. Nakaupo siya sa isang wheelchair habang dahan-dahang itinatulak ni Frank patungo sa labas ng gusali. Ang sikat ng araw sa umagang yon ay hindi na nakapapaso. Ito ay tila isang mainit na yakap na nagpapahiwatig ng bagong simula. Hindi dinala ni Frank ang kanyang ina sa isang marangyang hotel o sa isang dayuhang bansa. Sa halip, ang sasakyan ay huminto sa tapat ng isang pamilyar na kalsada sa San Nicolas. Pagbaba nila, natigilan si Elena. Ang lan na gawa sa yero at ang barong-barong sa tabi ng kulungan ng baboy ay wala na. Sa kinalalagyan nito ay nakatayo ang isang malinis, maaliwalas at matibay na bahay na bato na may malawak na beranda. Ang bahay na matagal nang ipinangako ni Frank sa kanyang mga panaginip. Ang bawat detalye ng bahay ay pinag-isipan. May mga tanim na gulay sa paligid, may malambot na upuan sa tapat ng bintana. At ang pinakamahalaga, wala na ang bakod na naghihiwalay sa kanila sa kanilang danggal. Ang mga kapitbahay na dati ay bumubulong ng pangumutya ay naroon na yon. Nakatayo ng may paggalang. Ang ilan ay may dalang munting regalo bilang tanda ng kanilang pagsisisi at pagbate. Anak, masyadong maganda ito. Baka hindi ako nararapat dito. Ang mahinang bulong ni Elena habang hinahaplos ang makinis na dingding ng kanilang bagong tahanan. Inakay ni Frank ang kanyang ina paupo sa isang malambot na sofa. Lumuhod siya sa harap nito. Kinuha ang isang mangkok ng maligamgam na tubig na may mga talulot ng rosas at isang malinis na tuwalya. Ang eksenang ito ay kabaligtaran ng nangyari sa konstruksyon. Ngayon, sa ilalim ng sarili nilang bubong, muling hinugasan ni Frank ang mga paa ng ina. Hindi dahil sa dumi, kundi bilang isang ritual ng pagpapanumbalik ng kanyang pagkatao. Nay, ang bahay na ito ay hindi lang gawa sa semento at bakal. Gawa ito sa bawat sakripisyong ibinigay nyo para sa akin. Kayo ang reyna rito, at wala nang sinumang makakapagpalaya sa inyo. Ang panunumpa ni Frank. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ang lamayani nang kumuha si Frank ng isang suklay at dahan-dahang sinuklay ang mahaba at puting buhok ni Elena. Sa bawat hagod ng suklay, tila tinatanggal ni Frank ang mga buhol ng pait at sakit ng nakaraan. Napapikit si Elena. Nararamdaman ang pagmamahal ng kanyang anak na mas mahalaga pa sa anumang halaga ng salapi. Paano na sila, Frank? Si Gardo, ang kapatid ko? Ang tanong ni Elena. Ang kanyang puso ay nananatiling malambot sa kabila ng lahat. Huminga ng malalim si Frank. Nasa kamay na sila ng batas, Nay. Sinasagot na nila ang bawat sentimong nagnakaw nila
at bawat luhang pumatak sa inyo. Huwag na nating hayaang madumihan ng pangalan nila ang katahimikan ng ating bagong bahay. Ang mahalaga ngayon ay kayo, ang inyong kalusugan, at ang mga taong nawala sa atin. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng mga ibon na nagliliparan sa paligid ng mga puno ng mangga. Ang hangin ay malinis, malayo sa alikabok ng konstruksyon, at amoy ng dumi ng hayop. Ang katahimikan ay hindi na nakabubulag. Ito ay naging isang musika ng paghilom. Dahan-dahang sumandal si Elena sa balikat ng kanyang anak. Ang kanyang paghinga ay maayos na. Wala na ang huni ng hirap sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita ang isang bagong umaga na sumisikat. Frank, anak, sa wakas, nakauwi na rin tayo. Ang huling sambit ni Elena bago ang isang mahimbing at payapang pagkakataon ng katahimikan. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, isang maliit na sobre ang nakapatong sa mesa, may tatak ng isang ospital sa Maynila na hindi pa nabubuksan ni Frank. Isang lihim pa ba ang naghihintay na mabunyag? O ito ang magiging susi sa huling bahagi ng kanilang paglalakbay? Lumipas ang mga panahon at ang mga punong itinanim ni Frank sa paligid ng kanilang bagong tahanan ay nagsimula ng mamunga. Ang hanging umiihip sa San Nicolas ay hindi na amoy semento at usok, kundi amoy ng bagong pitas na mga at sariwang damo. Ang katahimikan sa paligid ng kanilang bahay ay hindi na nakabubulag, kundi isang himig ng paghilom na dahan-dahang gumagamot sa mga sugat ng nakaraan. Sa loob ng silid ni Frank, dahan-dahan niyang binuksan ang sobrang galing sa ospital na matagal niyang pinag-isipang basahin. Hindi ito masamang balita. Ito ay isang sertipiko ng pagkilala at pasasalamat mula sa medical board. Ang donasyong ibinigay ni Frank sa ngalan ng kanyang ina ay nagbunga na. Isang bagong ward para sa mga manggagawang may sakit sa baga ang pormal ng binuksan. Ngunit higit pa roon, ang nakalakip na huling pagsusuri kay Nanay Elena ay nagpakita ng isang milagro. Ang kanyang mga baga ay malinis na. Tila ba ang payapang buhay at ang pag-ibig ng kanyang anak ang naging pinakamabisang lunas kaysa sa anumang chemical. Isang hapon, habang ang langit ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa abot tanaw, naupo ang mag-ina sa kanilang malawak na beranda. Hawak ni Elena ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang singaw nito ay dahan-dahang humahalo sa malamig na simoy ng takip silim. Ang kanyang mga kamay, bagamat may mga peklat pa rin ng hirap, ay hindi na nanginginig. Frank, anak, panimula ni Elena. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapayapaan. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong tiyo Gardo at Letty. Sabi ng mga kapitbahay, wala raw dumadalaw sa kanila sa kulungan. Ang lahat ng kanilang kayamanan ay naglaho na parang bula. Tumingin si Frank sa kanyang ina. Hinahanap ang anumang bakas ng pot, ngunit wala siyang nakita kundi purong pangunawa. Opo, Nay. Sinasagot na nila ang lahat ng kanilang pagkakamali. Ang katarungan ay nakamit na natin. Pinyatawad ko na sila, anak. Ang malambot na pahayag ni Elena. Hindi dahil sa tama ang ginawa nila, kundi dahil ayaw kong bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko habang kasama kita. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa ating dalawa. Para tuluyan na tayong maging malaya. Napangiti si Frank, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa sandaling yon, naintindihan niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang dami ng kanyang ari-arian o ang laki ng kanyang kumpanya sa Manila. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang muling nakakangiti ang kanyang ina ng walang takot. Ang makitang muli itong iginagalang ng komunidad at ang pagkakaroon ng pagkakataong bumawi sa bawat sandaling nawala sa kanila. Dahan-dahang ipinatong ni Frank ang kanyang ulo sa balikat ng ina. Gaya ng ginagawa niya noong siya ay bata pa at wala pang muwang sa mundo. Naramdaman niya ang marahang haplos ni Elena sa kanyang buhok. Isang paggalaw na tila nagbubura sa lahat ng pagod at pagsisisi. Nay, hindi na tayo muling magkakahiwalay, bulong ni Frank.
Alam ko, anak. At yon ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Sagot ni Elena. Ang tunog ng mga kampana sa malalayong simbahan ay nagsimulang tumunog, hudyat ng orasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat dasal na namumutawi sa kanilang mga labi ay hindi na humihingi ng tulong, kundi nag-aalay ng pasasalamat. Ang kwento ng kanilang paghihirap ay natapos na, at ang isang bagong kabanata ng kanilang buhay ay nagsisimula na sa ilalim ng liwanag ng pag-asa at pagmamahalan. Sa bawat bakas ng sakripisyo, may kapalit na dangal na kailanman ay hindi na muling mananakaw.